Magandang araw po sa inyo. Ako po si Noela at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang totoong karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Nangyari ito noong taong 1980 sa liblib na baryo namin sa Bicol. Sa mga panahong yon, bata pa lamang ako at halos walang alam tungkol sa mga kababalaghan. Pero sabi sa nangyari sa aming pamilya, lalo na sa aking lolo Celso, doon ko napatunayan na totoo ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Lumaki ako sa isang payak na pamilya. Ang bahay namin ay gawa sa kahoy at pawid. Nakatayo sa gilid ng bukirin malapit sa kakahuyan. Kasama namin noon si Lolo Celso. Tahimik siyang tao, hindi palabiro at bihira magsalita. Palagi siyang nakaupo sa labas tuwing dapit hapon. Hawak ang kanyang tabako. Kung minsan nakatitig lang siya sa malayo na parabang may hinahanap. Sa baryo kilala si Lolo bilang matanda na malakas pa rin kahit nasa edad 70 na siya. Pero may mga tao ring nagbabanggit na may kakaiba daw sa kanya. Hindi ko ito pinapansin noon dahil para sa akin isa lang siyang simpleng lolo. Nagsimula ang lahat isang gabi nang makakita ako ng kakaibang anino sa bakuran. Akala ko nung unay hayop lang o baka aso o pusa. Pero nang titigan ko masyadong malaki para sa ganoon. Mabilis itong gumapang sa dilim at biglang naglaho. Nang pumasok ako sa bahay, nadatnan ko si Lolo na nakaupo at nakayuko at humihingal na parang galing sa mahabang pagtakbo. Sa mga sumunod na gabi, napansin kong palagi siyang umaalis tuwing hating gabi. Hindi ko alam kung saan siya pumupunta. Kapag bumabalik siya, marungis ang kanyang damit at may mga bakas ng lupa ang kanyang mga paa. Ayaw siyang tanungin ng pamilya ko kung umaga na. Matamlay siyang matulog at madalas ayaw niyang kumain. Isang gabi, nagising ako dahil sa kakaibang ingay sa bubungan. Parang may kung anong mabigat na gumagapang. Mula sa maliit na siwang ng bintana, nasilayan ko ang isang nilalang na hindi ko mapaliwanag. Mahaba ang buhok, kulay abo. Ang balat ay tila mabalahibo ang buong katawan. Nakayuko ito na parang naghahanap ng makakain. Napatakip ako sa aking bibig para hindi mapasigaw. Pagkaraan ng ilang saglit, narinig ko ang pag-ubo ni Lolo. Nang tumingin ako sa kanya, wala na siya sa higaan. At sa hindi ko inaasahan, ang nilalang sa bubungan ay biglang tumalon sa lupa at doon ko nakita na dahan-dahang nagiging tao ang anyo nito. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Lolo Celso. Mula noon natakot ako sa kanya. Sinubukan kong magkwento kay nanay pero hindi siya naniniwala. Sabi niya, baka nananaginip lang ako. Pero paulit-ulit itong nangyayari. Kapag may namamatay na hayop sa baryo, palagi may nagsasabing baka gabunan ang may gawa. At sa tuwing may ganoong pangyayari, napapansin kong palaging nangihina si Lolo kinabukasan. Isang gabi naglakas loob akong sumunod sa kanya. Malakas ang ulan noon at madilim ang paligid. Dumiretso sa may kakahuyan. Doon ko nasilayan ang hindi ko makakalimutang tagpo. Hubot-hubad siya, nakaluhod sa lupa at tila may kinakaing kakaiba. Ang tunog ng kanyang pagnguya ay parang puto ang kanyang dinudurog. Hindi ko kinaya ang nakita ko kaya mabilis akong umuwi. Pagkaraan ng ilang linggo, dumating ang isang albularyo mula sa kabilang baryo. Siya ang nagsabi sa amin ng totoo na si Lolo Celso ay hindi ordinaryong tao kundi isang aswang. Isang uri ng nilalang na kumakain ng laman ng hayop at minsan ng tao. Ipaniliwanag ng albularyo na matagal nang may palatandaan ngunit hindi lang napansin ng aming pamilya. Mula noon naging mabigat ang buhay namin. Hindi namin alam kung papaano siya haharapin. Ang ibang kapitbahay ay nagsimulang lumayo sa amin dahil sa takot. At ako bilang apo niya ay nabuhay sa takot na baka isang araw ay ako naman ang maging biktima ng kanyang pagiging gabunan.
Matapos lumabas ang balita na si Lolo ay may kakaibang katauhan, nagsimula nang umiwas ang mga tao sa aming baryo. Kapag dumadaan kami sa palengke, ramdam ko ang mga matang nakatingin at pabulong na nag-uusap. Kapag bumibili si nanay ng bigas o asina, halatang pilit lamang siyang pinaglilingkuran. May mga bata ring natatakot lumapit sa amin, at kahit ang mga matagal na naming kakilala ay nagsimulang lumayo. Si Lolo naman ay hindi nagpapakita ng galit. Tahimik lang siya pero mas lalo siyang naging ilap. Madalas siyang nasa kakahuyan at bihira na naming nakakasama sa pagkainan. Kapag gabi, mas naririnig ko ang mga yapak niya at ang pag-alis sa aming bakuran. Hindi nagtagal, sunod-sunod na nawala ang mga manok at baboy ng mga kapitbahay. Maraming beses na akong nakakakita ng mga bakas ng paa sa putik. At minsan may halong dugo sa bakuran na hindi namin alam kung saan galing. Isang umaga, nakita ko si Lolo na may hawak na tuyong buto na parang galing sa isang hayop. Pilit niya iyong ibinaon sa lupa sa likod ng bahay, pero kitang-kita ko ang bakas ng dugo sa kanyang kamay. Naramdaman ko ang matinding takot pero wala akong nagawa kundi ang magkunwaring hindi ko nakita. Dumating muli ang albularyo na nagngangalang Mang Saryo. Dinala siya ng tiyuhin kong si Berto dahil hindi na mapakali ang pamilya. Ayon kay Mang Saryo, mas lalakas pa raw si Lolo sa mga susunod na buwan dahil ang mga gabunan ay lumalakas kapag tumatanda. Nag-alay siya ng mga ritual sa bakuran. Nagsiga siya ng insenso at nagtagboy ng mga dasala. Pero habang ginagawa niya yon, nakita ko si Lolo na nakatingin mula sa loob ng bahay. Matatalim ang kanyang mga mata at tila ba ayaw niya sa ginagawa ng albularyo. Nang matapos ang ritual, sinabi ni Mang Saryo na hindi sapat ang kanyang ginawa. Kailangan bantayan si Lolo dahil baka sa isang gabi ay may mapinsala siyang tao. Simula noon, napansin ko na mas kakaibang kilos si Lolo. Tuwing dapit hapon nanlalabo ang kanyang mga mata at nagiging mapula. Ang kanyang mga kuko ay humahaba at kumikintab na parang kuko ng hayop. Minsan ay nahuhuli ko na siyang nakatingala sa buwan habang kumikirot ang kanyang panga na para bang nananabik sa isang bagay. Dumating ang isang gabi, hindi kong malilimutan yon. Nasa loob kami ng bahay at malakas ang ulan. Biglang nawala si Lolo sa higaan. Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko siyang nakayuko sa isang bakang nakatali sa kapitbahay. Kinakain niya ito habang buhay pa. Ang mga mata niya ay kumikislap sa dilim at ang mga kamay niya ay nakakapit ng mahigpit sa katawan ng hayop. Hindi ko kinaya ang eksenang iyon. Napatras ako at halos hindi makahinga sa takot. Kinabukasan, nagbalita ang kapitbahay na may kung anong pumatay sa kanilang baka. Walang naniniwala sa totoong nakita ko. Pero ramdam kong unti-unti nang nagiging delikado ang presensya ni Lolo. Makalipas ang ilang linggo, isang gabi ay hindi umuwi si Tio Berto. Madalas siyang naglalakad mula sa kabilang baryo. Pero gabing iyon ay hindi siya nakarating. Kinabukasan nagsimula ang paghahanap sa bandang ilog. Nakita ang kanyang tsinelas na may bahid ng dugo. Wala nang nakakita pa sa kanya simula noon. Samantala tahimik lang si Lolo sa kabila ng pagkawala ng kanyang anak. Pero sa mga mata niya may kakaibang ningning na para bang siya lang ang nakakaalam ng nangyari. Doon ko tuluyang kinumpirma sa aking sarili na hindi hayop lang ang punteriya ni Lolo. Unti-unti nang nalalapit ang panghanib sa amin mismo. Sa loob ng aming pamilya, wala akong magawa. Ako'y isang pinatilyo at walang lakas ng loob para harapin ang sarili kong lolo. Pagkaraan ng ilang araw matapos mawala si Tio Berto, isa-isa namang namatay ang mga aso sa baryo. Ang unay si bantay na aso ng aming kapitbahay. Kinabukasan, ang alaga naman ng pinsan ko na si Lando. Lahat ng aso ay parehong nawalan ng dugo at walang laman ng tiyan.
Nakita kong umuwi si Lolo isang madaling araw. Basang-basa siya sa ulan. Pero ang mas nakakatakot ay ang kamay niyang may bahid ng dugo. Hindi ko na siya tinanong pa. Nakatingin lang siya sa akin ng saglit bago pumasok sa kanyang silid na para bang walang nangyari. Mula noon halos gabi-gabi ay may naririnig na kaming kalabog sa bubong ng bahay. Parang may mabigat na nilalang na naglalakad. Minsan may kasabay pang halakhak na matalima at nakakakilabot. Kapag sinisilip ko mula sa siwang ng bintana, nakikita kong wala namang tao sa labas. Pero ramdam kong si Lolo iyon dahil palagi siyang wala sa kanyang higaan tuwing may ganoong ingay. Si Nanay ay nagtatakip na lang ng tenga at nagdarasal. Ang mga kapatid ko ay natutulog ng magkakatabi dahil sa takot. Isang umaga, nagulat ang buong baryo nang matagpuan ang bangkay ng isang magsasaka sa may maisan. Hubad ang kanyang katawan, tuyong-tuyo at walang bakas ng dugo. Parang piniga ang lahat ng laman. Nag-imbestiga ang mga tanod pero wala silang makita. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong si Lolo ang may gawa. Sa tuwing may ganoong insidente, palaging may bakas ng kanyang pagkawala sa gabi. Si Lolo ay tila nagiging ibang tao kapag araw. Tahimik lang siya, halos hindi nagsasalita. At minsan ay nakaupo lang sa ilalim ng puno ng mangga. Ngunit kapag lumapit ako, ramdam ko ang kakaibang enerhiya mula sa kanya. Parang nakatingin siya sa kaluluwa ko. Hindi na rin siya kumakain ng normal na pagkain. Madalas nakikitang nag-iisa sa kusina at umiinom ng mainit na sabaw na hindi ko alam kung saan nanggaling. Minsan ay naaamoy ko ang sabaw na iyon, amoy malansa at parang dugo. Isang araw, biglang nagkasakit ng malubha si Nanay. Hindi mapaliwanag ng albularyo kung anong sakit yun. Nanlalamig siya, nangingitim ang labi at unti-unting nangihina. Kahit anong gamot ang ibinigay, walang bisa. Ang sabi ni Mang Saryo, baka raw may nagpapahirap ng kaluluwa niya. Kinabukasan, nahuli ko si Lolo na nakatingin kay Nanay habang ito'y nakahiga. Nakapako ang mga mata niya sa dibdib ng Nanay at para bang hinihigop niya ang lakas nito gamit ang titig pa lang. Nang makita niya akong nakasilip, ngumiti siya ng malamig at tumalikod. Mas tumindi ang takot ko ng isang gabi, biglang nawala ang kababata kong kapatid na si Juna. Natutulog siya sa papag sa tabi ko pero paggising ko'y wala na siya. Naghanap kami sa buong paligid at natagpuan ko ang kanyang tsinelas sa may kakahuyan. Maya-maya, narinig namin ng iyak mula sa malayo. Nang puntahan namin iyon, nakita namin si Juna ay nakahandusay, sugatan at walang malaya. Buhay pa siya pero sobrang nangihina, parang naubusan ng dugo. Hindi na siya muling nakabangon ng normal simula noon. Ang lahat ng iyon ay lalo lang napatibay sa aking paniniwala na ang sarili naming lolo ang gumagawa ng lahat ng kasamaan. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng pagkamatay ng mga hayop at pag-atake sa mga tao, nagtipo ng ilang matatanda sa baryo. Nakiusap si Mang Saryo na huwag magbubulag-bulagan. Ayon sa kanya, dapat nang harapin ang pinagmumulan ng gulo bago pa tuluyang madamay ang buong komunidad. Hindi man diretsahan, ramdam kong si Lolo ang tinutukoy nila. Ang mga mata nila ay pasulyap-sulyap sa amin habang nagpupulong. May iba pang sumang-ayon na matagal na nilang napapansin ang kakaibang kilos ni Lolo, lalo na kapag gabi. Isang gabi, inutusan akong bumili ng sigarilyo para kay Lolo. Ayaw ko sanang lumabas pero wala akong nagawa. Habang naglalakad ako pa uwi, nadaanan ko ang tatlong kalalakihan na nagkukwentuhan sa gilid ng kalsada. Narinig ko ang isa na nagsabi na balak raw nilang puntahan si Lolo at tignan kung totoo nga ang hinala nila. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Alam ko nga mapanganib iyon dahil hindi nila alam kung gaano kalakas ang kakayahan ni Lolo. Kinabukasan ng gabi, dumating ang ilang kalalakihan sa bahay namin. Bitbit nila ang mga itak, bawang at asin. Ayaw sana nilang makipag-usap kundi nila gustong kumpirmahin ang hinala nila.
Pinilit nilang pumasok kahit pinigilan sila ni nanay. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, biglang lumabas si Lolo mula sa silid niya. Nakayuko siya, nakasuot ng lumang kamiseta at parang walang pakialam sa sigawan. Ngunit nang makita niya ang mga dalang itak at asin, bigla siyang nag-angat ng muka. Ang mga mata niya'y nagkulay pula at ang ngiti niya'y parang hindi pangkaraniwan. Tumigil ang lahat, walang nagsalita. At sa isang iglap, sumabog ang malakas na hangin mula sa kinaroroonan ni Lolo. Para bang may pwersang dumaan na nagpahinto sa lahat ng galaw ng mga tao. Isa sa mga kalalakihan, si Mang Teryo, ang unang naglakas loob na sumugod. Ngunit bago pa niya mataas ang kanyang itak, bigla siyang natumba at nagsimulang mangisay. Walang nakalapit sa kanya. Nakita kong nakatingin lang si Lolo sa kanya at unti-unting namutla si Mang Teryo hanggang sa mawalan ng ulirat. Nagkagulo ang mga tao. Ang iba ay nagtakbuhan palabas, ang iba na may nagdasala. Ako mismo ay hindi mapagalaw sa takot. Matapos noon, nagsalita si Lolo ng mabagal at malamig na tinig. Hindi ko na uulitin ang eksaktong mga salita dahil wala akong narinig na malinaw na dialogo. Pero ramdam ng lahat na siya'y nagbabanta na wag silang lalapitan muli o makikialam. Pagkatapos noon, naglakad lang siya pabalik sa kanyang silid at isinara ang pinto na para bang walang nangyari. Iniwan niya ang lahat sa labas na halos hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Simula noon wala nang muling naglakas loob na kumprontahin si Lolo. Lalong lumaganap ang takot sa buong baryo. Kapag may nag-uusap tungkol sa kanya, palaging pabulong na para bang baka marinig sila kahit wala siya. Ngunit hindi natigil ang mga insidente. May mga hayop pa rin namamatay at may mga taong nagkakasakit ng walang dahilan. Ang bawat gabi ay nagiging mas nakakatakot at kahit kami mismo sa bahay ay hindi mapakali sa presensya ni Lolo. Isang madaling araw nagising ako dahil sa kaluskos mula sa silid ni Lolo. Hindi ako sanay na bumangon ng ganoong oras. Pero tila may humihila sa akin para tumayo at silipin siya. Nang sumilip ako sa siwang ng pinto, nakita ko si Lolo na nakaupo sa may sahig. Ang katawan niya'y nakayuko at parang may kinakain siya. Nang masanay ang mata ko sa dilim, doon ko napagtanto na hindi pagkain ang nasa kamay niya, kundi parang laman ng hayop. Basang-basa ng dugo ang paligid ng bibig niya. Hindi ko mapigilang manginig. Mabuti na lang at hindi niya ako napansin kaagad. Agad akong bumalik sa kwarto at nagkunwaring natutulog. Makalipas ang ilang araw, kumalat ang balita na may nakita raw ng malaking nilalang sa may kakahuyan. Ayon sa ilang nakakita, may pakpak ito at kulay itim ang balat. Malakas ang huni ng mga paniki tuwing gabi at madalas ay naririnig ng mga taga-baryo ang malakas na yapak mula sa kabundukan. Nagsimula nang magduda ang lahat na baka hindi ordinaryong aswang ang gumagala sa lugar namin. May ilan na nagsabi ng salitang gabunan, isang uri ng halimaw na mas malakas kaysa sa karaniwang nilalang ng dilim. Lalong lumala ang kilos ni Lolo. Hindi na siya lumalabas ng bahay tuwing araw. Halos gabi na lang siya nakikita. At sa tuwing umaga ay halos sobra siyang nangihina. Ang balat niya'y unti-unting nagdidilim at minsan kapag nahuhuli ko siyang nakatulala, nagiging pula ang kanyang mga mata. Si nanay naman ay pilit pa rin nagtatanggol sa kanya. Ayaw niyang aminin na may kakaiba kay Lolo pero alam ko sa aking sarili na hindi siya ordinaryo at hindi siya ang dating tao. Dumating ang isang gabi na biglang naglaho si Lolo. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Sa takot halos walang nakatulog sa amin. Kinaumagahan may balita na may natagpo ang patay na may baka sa gilid ng ilog. Bukas ang tiyan nito at wala na ang laman loob. Lalong napatunayan ng mga taga-baryo ang kanilang hinala. May gabunan nga sa paligid at malapit lang ito. Pag uwi ni Lolo kinagabihan, ramdam agad ang kakaiba sa kanya. Ang mga damit niya'y basang-basa at may bakas ng dugo. Tahimik lang siyang umupo sa may hapag pero walang kumain sa amin.
Ang katahimikan ng gabing yun ang pinakamasakit. Walang gustong magsalita pero lahat kami may parehong iniisip. Kinabukasan, dumating si Aling Marta, isang matandang albularyo mula sa kabilang baryo. Siya'y pinatawag ng mga tao dahil hindi na nila itinago ang kanilang takot. Habang nakikipag-usap siya kay nanay, pasimple niyang tinitigan si lolo. Maya-maya sinabihan na kaming lahat na mag-ingat at magdasal dahil ang nilalang na kasama namin sa aming bahay ay hindi na tao, kundi isang ganap na gabunan. Halos mawalan ako ng hininga nang marinig ko yun. Hindi ko alam kung anong dapat na maramdaman, takot, galit o awa. Kinagabihan din muling nawala si lolo. At doon na nagsimula ang matinding pangyayari. May sumisigaw sa kabilang dulo ng baryo. Isa na namang bahay ang sinalakay ng nilalang. Nang puntahan ng mga tao, nakita nilang wasak ang bubong at ang mga alaga nilang manok at baboy ay patay na. Habang nagkakagulo sa labas, bigla kong narinig ang malakas na hampas ng pakpak mula sa taas ng bahay namin. Tumigil ako sa paghinga. Sigurado ako nga si lolo yun. Mula noon, wala nang gustong lumapit sa amin talaga. Hindi na kami pinapansin ng mga kapitbahay. Para bang kami mismo'y nagdala ng sumpa sa baryo. Ang dating tahimik na komunidad ay naging lugar ng puro takot. At ako bilang apo ni Lolo Celso, wala akong magawa kundi panoorin kung papaano siya tuluyang nagiging halimaw. Matagal ko nang nararamdaman na darating ang sandali na hindi ko na maikakaila sa aking sarili ang totoo. At dumating nga iyon. Isang gabing walang buwan, tahimik ang paligid, maliban sa mga malalakas na huni ng mga kuliglig. Habang nakahiga ako, bigla kong narinig ang malakas na kalabog mula sa may bubungan. Gumulong ang alaga naming kawayan na nakasandal sa paligid ng bahay. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Doon ko nakita ang isang anino. Malaki, nakayuko at gumagalaw na parabang may inaamoy sa loob ng bahay. Hindi ko na nakayanan ng takot. Dahan-dahan kong binuksan ang siwang ng dingding para sumilip at doon ko siya nakita. Si lolo, pero hindi na siya ang lolo kong kilala. Ang katawan niya ay halos doble na sa normal na tao. Balot ng maitim na balahibo. Ang mga matay kumikislap na parang pulang-pula at baga. Ang kanyang bibig ay puno ng mahabang ngipin na matutulis. Meron siyang pakpak na parang paniki. Malalaki at nakabitin sa magkabila ang balikat. Nang tumingala siya, nasulyapan ko ang dugo na tumutulo sa kanyang bibig. Para siyang hayop na kakagaling lang sa pagpatay. Kinilabutan ako nang makita kong ibinuka niya ang kanyang pakpak at tiniklop iyon na parang naghahanda na namang lumipad. Kakaibang gabunan si lolo, may pakpak talaga siya. Habang nakasilip ako, bigla siyang tumigil. Napatingala siya sa mismong direksyon ko. Para bang naaamoy niya ako. Mabilis kong isinara ang siwang at dumapa sa may sahig. Ramdam ko ang lakas ng kabog ng puso ko. Ilang segundo lang, narinig ko na ang pagaspas ng kanyang pakpak. Umalis siya sa bubungan at lumipad palayo. Pero bago iyon, naramdaman kong dumaan siya mismo sa gilid ng bintana at para bang sinadya niyang ipakita ang nakakatakot niyang muka. Muntik ko nang isigaw ang takot ko pero kinagat ko na lamang ang sarili ko sa labi para huwag akong makalikha ng ingay. Maya-maya, sumunod ang malakas na sigaw mula sa kabilang baryo. Isa na namang bahay ang inatake. May mga batang umiiyak. May mga lalaking sumisigaw habang naghahabol ng itak. Pero sa bawat pag-atake nila, mas mabilis ang halimaw. Nakita ko mula sa malayo ang anyo ni lolo. Pabilis siyang lumilipad sa taas ng mga puno at doon siya muling bumagsak sa may bubong ng isa pang bahay. Wala nang nagawa ang mga tao kundi magtakbuhan. Pagkaraan ng ilang oras na kaguluhan, bumalik siya. Tahimik siyang pumasok sa may bahay. Hawak ang isang bagay na basang-basa ng dugo. Hindi ko na kinaya at nagtago ako sa ilalim ng banig. Hindi ko man nakita kung ano ang hawak niya, pero ramdam ko ang amoy ng sariwang dugo na kumakalat sa loob ng bahay.
Umupo siya sa isang sulok at doon niya kinain ng dahan-dahan ang laman ng isang hayop o baka naman tao. Hindi ko na sigurado. Hindi ako gumalaw, hindi ako huminga ng malalim. Doon ko lang naramdaman na ako mismo ay maaaring isunod niya kapag nagkamali ako ng kilos. Kinabukasan, halos walang gustong lumabas ng bahay sa buong baryo. Takot na takot ang lahat at pati na rin ako. Habang pinagmamasdan ko si Lolo, alam kong hindi na ako nakatira kasama ng isang ordinaryong tao. Hindi na siya ang haligi ng pamilya namin. Totoo ang sinabi ni Aling Marta, ang lolo ko ay isang ganap ng gabunan. Pagkatapos ng sunod-sunod na gabi ng pag-atake, hindi na nakayanan ng mga tao ang takot. Isang hapon, nagtipon-tipon ang mga matatanda at mga kalalakihan sa ilalim ng punong akasya sa gitna ng baryo. Ang bawat isa ay may dalang itak, sipat at kurspiyo, may mga dala ring bawang at asin ng iba. Narinig ko ang pinag-uusapan nila na oras na para sugurin ang pinaghihinalaan nilang gabunan. May ilan pang hindi naniwala pero mas marami ang takot at galit. At halos lahat sila itinuturo ang bahay namin bilang pinagmumulan ng kasamaan. Hindi ako makapaniwala, para bang biglang bumagsak ang mundo ko. Ang mismong mga kababaryo ko nais nang patayin ang sarili kong lolo. Habang naglalakad ako pa uwi, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi ko alam kung kanino ako papanig. Sa pamilya ko o sa taong gusto lang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang masakit, alam ko ang totoo, ang mga hinala nila. Nakita ko mismo ang pagbabagong anyo ni Lolo. Ramdam ko ang takot na dala niya. Kinagabihan, pinilit kong hindi ipakita sa mukha ko ang kaba. Nakaupo ako sa gilid ng bahay habang si Lolo Celso naman ay tahimik na nakahiga. Ngunit ramdam kong hindi siya natutulog. Para bang alam niya rin na may nangyayari. Nakasarado na ang paligid nang marinig ko ang yabag ng mga maraming tao. Unti-unting lumapit ang kumpul ng mga kalalakihan. Dala ang kanilang mga itak at sulo. Ang liwanag ng apoy ay nagbigay ng nakakatakot na anino sa mga dingding ng bahay namin. Nang sumigaw ang isang lalaki, nagsimula silang sugurin ang bahay. Mabilis kong narinig ang malalakas na hampas sa pinto at dingding. Nagsisigawan ng mga tao, nagdarasal, sumisigaw ng pangalan ng Diyos. Doon ko nakita si Lolo, dahan-dahang tumayo mula sa kanyang higaan. Hindi na siya nagkunwari. Ang kanyang mga mata nagliliwanag sa pula at ang kanyang bibig ay puno ng ngiti na puno ng pangil. Bago pa man mabuksan ng mga tao ang pinto, sinara ni Lolo ang dingding sa kabilang bahagi ng bahay. Isang malakas na hampas ng kanyang kamay ang kanyang ginawa. Lumabas siya ng mabilis at bago pa man makatakbo ang mga tao, inabot niya kaagad ang isa. Ang sigaw ng lalaking yun ang nagbigay ng matinding takot sa lahat. Nagkawatak-watak ang mga tao pero hindi tumigil si Lolo. Isa-isa niyang inihampas at tinagit ang mga naglalakas loob na umatake. Ang iba'y tumakbo pero hindi nakalayo. Sa bawat pagaspas ng kanyang pakpak, may isa na namang nahuhulog sa lupa. Duguan at wala ng buhay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nakikita ko mismo kung papaano niya winawasak ang mga kapitbahay namin. Ang mga tao na nakasama ko sa paglaki, ang mga kaklase ko, mga tiyuhin ng mga kaibigan ko, isa-isa nang nawawala sa aking harapan. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero nananatili akong nakatayo. Natigilan habang hawak ang aking dibdib na halos sumabog na sa kaba. Maya-maya nagkaroon ng katahimikan. Ang ilan sa mga kalalakihan ay nakahandusay na sa lupa, habang ang iba naman ay nakatakas na. Ang mga natitira ay nagsisigaw ng tulong, nagdarasal, pero hindi na nagtagal at natahimik na rin. Si Lolo ay nakatayo sa gitna ng mga bangkay, hingal na hingal, puno ng dugo ang kanyang mga kamay at bibig. Tumingin siya sa langit at isang malakas na sigaw ang kanyang binitawan. Parang hayop na nagwagi. At doon ko naisip,
Wala nang makakapigil sa kanya. Hindi siya basta halimaw. Siya ay isang gabunan na uhaw sa laman at dugo. Pagkatapos ng madugong gabi, halos hindi ko na maramdaman ang aking mga paa. Mabilis akong tumakbo palayo sa bahay. Hindi ko na alintana ang pag-iyak ng mga naiwan o ang mga sigaw ng mga sugatan. Ang nasa isip ko lang ay makalayo kay Lolo Celso. Sa bawat kanto ng baryo, ramdam ko ang lagima. May mga pintong nakabukas at mga taong hindi na gumagalaw. Ang amoy ng dugo ay kumakalat sa buong paligid. Kahit saan ako lumingon, ang nakikita ko'y mga katawan na hindi ko akalaing makikita ko isang gabi. Nakarating ako sa kabilang baryo matapos ang halos isang oras na pagtakbo. Dito ako sumilong sa isang lumang kubo na walang tao. Nanginginig ako, pawis na pawis at halos mawalan ng malay sa pagod. Hindi ko alam kung papaano ko tatanggapin na mismong lolo ko ang gumagawa ng lahat ng yun. Ilang sandali lang dumating ang ilang taga roon. Nagtaka sila kung bakit daguan ang aking damit. Nang tanungin nila ako, wala akong masabi. Nanginginig ang labi ko, hindi ko kaya magsalita. Kinabukasan kumalat ang balita sa buong lugar. Maraming bangkay ang natagpuan sa baryo namin. Ang iba ay walang ulo, ang iba'y wala ng laman ang dibdib. Sinasabing gabi raw iyon ng pinakamatinding pag-atake ng gabunan. Nakarating din sa mga taga-baryo na nakakita sa akin na ako lamang ang nakaligtas mula sa bahay namin. Doon nagsimulang magtaka ang mga tao. Bakit ako raw ay buhay samantalang ang iba'y hindi? Unti-unti nilang inuugnay ang pangalan ko sa ginawa ni Lolo. May ilan na nagsasabi na baka raw kasabwat ako. May nagsabi rin na baka raw ako mismo ay isa ring gabunan. Kaya hindi ako pinatay ni Lolo. Ang mga tingin nila sa akin ay puro galit at takot. Kahit saan ako mapunta, susundan ako ng gabunan at iiiwas. Ang masakit, wala akong magawa kundi tanggapin yun. Dahil paano ko nga ba mapapaliwanag kung magsasalita ko habang kay Lolo, parang sarili kong dugo ang sinisiraan ko. Pero kung mananahimik ako, lalong pagtitibayin ng mga tao ang kanilang hinala. Ilang araw lang matapos ang insidente, muling nagparamdam si Lolo Celso. Hindi siya bumalik sa aming bahay, pero naramdaman ng ibang baryo ang kanyang presensya. May mga alagang hayop na bigla ulit naglalaho at may mga bangkay na naman ng tao ang natatagpuan sa gilid ng palayan. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsabing hindi raw basta halimaw ang gabunan. Isa raw itong nilalang na matagal nang nabubuhay at kayang lumipat-lipat ng anyo. Ang mas nakakatakot, maaari daw niya akong puntahan anumang oras. Dahil sa takot ng mga tao sa akin, wala na akong mapuntahan. Pinalayas ako ng mga nakikituluyan ko. Niayaw nila akong bigyan ng pagkain, baka raw dala ko ang sumpa. Ang tanging kasama ko na lamang ay ang takot na baka bigla na lang sumulpot si Lolo sa aking harapan. Tuwing gabi hindi ako makatulog. Sa bawat kaluskos, sa bawat huni ng ibon, para bang pakpak ni Lolo ang naririnig ko. Minsan nga'y pakiramdam ko'y nasa tabi ko lang siya, nakamasid, naghihintay ng tamang oras para dalhin ako. Isang hapon, habang naglalakad ako sa gilid ng palayan sa kabilang baryo, may nakita akong matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng punong akasya. Nakaluhod siya na parang may inuusala. Nang unay hindi ko siya pinansin. Akala ko'y karaniwang matanda lang. Pero nang siya'y tumingin, tumindig ang balahibo ko. Siya si Lolo Celso. Hindi ko alam kung papaano siya nakarating doon. Ang balat niya ay lalo pang kumulubot at ang mata'y tila nagdidilim at ang ngipin ay tila mas tumutulis kaysa sa dati. Nakatitig lang siya sa akin ng matagal at naramdaman ko nga para bang hinahatak ang aking kaluluwa. Nagulat ako nang biglang may dalawang magsasaka na dumaan malapit sa amin. Nakita nila si Lolo pero nagkibit balikat lang sila at nagpatuloy sa lakad. Parang wala silang nakitang kakaiba. Doon ko napagtanto na hindi lahat ay nakakakita sa tunay na anyo niya. Sa akin lang siya nagpapakita bilang halimaw.
Sa iba, isang payak na matanda lamang. Nang tumayo si Lolo Celso, biglang lumamig ang hangin. Para bang may bagong paparating. Tumakbo ako papalayo pero ramdam kong sinusundan niya ako. Ang bilis niya, hindi ko akalain na matanda siya. Sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang bigat ng kanyang mga yapak na tila mas malapit ng mas malapit sa akin. Nakarating ako sa masukal na parte ng kagubatan. Huminto ako sandali, hingal na hingala. Pero sa gilid ng aking mata, nakita ko ang dalawang malaking mata na pula na nakatitig mula sa dilim. Si Lolo yon. Agad akong nagtatakbo muli. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Sobrang takot ko. Muntik na akong madapa sa ugat ng puno. Ang huni ng mga kuliglig ay napalitan ng tila alulong ng kung anong nilalang. Ramdam ko nasa likod lang siya. Parang isang aninong hindi ko kayang iwanan. Maya-maya narinig ko ang tinig ng kampana mula sa kapilya. Doon ako kumaripas ng takbo sa hindi ko mapaliwanag na dahilan. Huminto si Lolo Celso sa gilid ng gubat. Para bang ayaw niyang lumapit sa may simbahan. Habang nakatayo ako sa harap ng kapilya, nakasilip ako muli sa direksyon ng gubat. Nanonood si Lolo at nanduroon nakatayo sa dilim. Hindi siya pumasok pero hindi siya umalis. Nakamasid lang. Para bang sinasabing hindi pa tapos ang lahat. Mula noon hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Kahit saan ako magpunta alam kong susundan niya ako. Matapos ang pangyayaring yon sa gubat, halos gabi-gabi akong natutulog sa loob ng kapilya. Wala akong lakas ng loob na umuwi ng mag-isa. Parang kahit saan ako tumungo ay naroon si Lolo Celso, nagmamasid nag-aabang. Kahit ang mga kapitbahay hindi ko masasabi ang lahat ng aking nakita dahil baka sabihin ako'y nasisiraan ng bait. Isang gabi, habang ako'y nakaupo sa loob ng kapilya, biglang pumasok si Cardo, ang sakristan na nakakatanda sa akin. Tinignan niya ako at tila napansin ang sobrang pamumutla ko. Hindi siya nagtatanong pero halata sa kanyang mga kilos na alam niyang may mabigat na bumabagabag sa akin. Kinabukasan, nagpasya ko lumapit kay Father Damian, ang pari ng baryo. Doon ko na ibuhos ang lahat. Ikinuwento ko na si Lolo Celso ay isang ordinaryong matanda. Ngunit pagsapit ng gabi, siya ay nagiging isang mabangis na nilalang. Nilalang na tila gabunan, isang aswang na namuhay sa katawang tao. Tahimik lang si Father Damian habang ako'y nagsasalaysay. Nang matapos ako, mahaba ang kanyang buntong hininga. Sinabi niyang noon pa man ay may bulong-bulungan na tungkol kay Lolo. Pero walang nagtatangkang magsalita. Maraming taong takot, kaya nanahimik na lamang. Dahil dito nagpasya si Father Damian na magsagawa ng espesyal na dasal at pagbabasbas sa aming bahay. Kasamang ilang katandaan ng baryo, nagdala sila ng mga kandila, asin at banal na tubig. Sa unang pagkakataon parang nakahinga ko ng maluwag, ngunit sa mismong gabi ng pagbabasbas, doon nagsimula ang mga mabibigat na pagsubok. Habang inuusal ang dasal, biglang bumigat ang hangin. So ibig sabihin na tumatahimik ang paligid at tanging pag-iyak ng mga bata sa kabilang dulo ng baryo ang maririnig. Ang mga kandila ay isa-isang napatay. Sa pintuan unti-unting lumitaw ang anino ni Lolo Celso. Ang kanyang anyo'y hindi na tao kundi isang nilalang na balot ng dilim. May pakpak na parang malalapad na balat ng paniki. Ang kanyang mga matay maliwanag na pula at nakatitig sa amin na parabang gutom na gutom. Ang mga kasama kong matatanda ay nagsipag-usal ng dasal pero ramdam kong nanginginig din sila sa takot. Hindi siya tuluyang nakapasok sa loob ng bahay, parang may harang na hindi niya malampasan. Ngunit habang nakatitig siya sa akin, ramdam kong ako lang ang nais niyang makuha. Para bang ako lang ang pakay niya at lahat ng ito ay laro lamang upang takutin ng iba. Maya-maya, biglang naglaho ang kanyang anyo sa dilim. Ang mga kandila'y muling nagliwanag at ang lahat ng tao ay nagkatinginan. Pagkatapos ng gabing yun,
Sinabi ni Father Damian na hindi pa tapos ang lahat. Malakas ang puwersa ni Lolo Celso at baka kailanganin ang mga matinding paglalaban. Ang dasal lamang, ayon sa kanya, ay hindi sapat. Ako'y lalo pang kinilabutan sapagkat kung hindi sapat ang simbahan, saan pa ako tatakbo? Matapos ang pagbabasbas sa aming bahay na hindi rin naging sapat, napagkasunduan ng matatanda sa baryo na dalhin ako sa isang kilalang albularyo sa kabilang bayan ng Santa Maria. Ang pangalan niya ay Mang Lucio at kilala siya sa lugar bilang marami na raw beses na nakalaban ang mga kakaibang nilalang. Naglakbay kami ng umaga, sakay ng jeep. Habang umaandar, ramdam ko ang bigat ng dibdib ko. Para bang bawat kilometro ay may matang nakamasid sa akin na may aninong sumusunod. Pagdating sa bahay ni Mang Lucio, sinalubong kami ng amoy ng mga halamang gamot. Usok mula sa insenso. Mahaba ang kanyang balbas at tila may edad na, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Pag upo ko sa harap niya, agad niyang inilabas ang isang maliit na bote ng langis na kulay itim. Hindi pa ako nagsisimulang magsalita nang bigla niyang sambitin na malakas ang nakakapit na anino sa akin. Para daw akong may bantay na nilalang. Isang gabunan na hindi pumapayag na mapunta ko sa kamay ng iba. Ayon kay Mang Lucio, si Lolo Celso ay matagal nang may kasunduan sa dilim. Hindi raw basta aswang lamang, kundi isang nilalang na may kakayahang magpalit ng anyo at manghawa ng kanyang dugo sa mga susunod na salinlahi. Sa kanyang mga salita, halos mapahawak ako sa aking dibdib. Ibig bang sabihin may posibilidad na ako mismo'y mahawa ng sumpa? Ngunit hindi ko masabi iyon ng malakas. Nananatili akong tahimik at nakikinig. Sinimula ni Mang Lucio ang ritual. Pinaupo niya ako sa gitna ng bilog na iginuhit mula sa durog na asina at uling. Sa paligid ay naglagay siya ng mga kandila at inusal ang kanyang dasala. Pinahawak din niya sa akin ang isang piraso ng dahon ng bayabas na may patak ng langis. Habang tumatagal, pakiramdam ko'y bumibigat ang aking katawan. Para may nakadagan sa aking dibdib at halos hindi ako makahinga. Ang mga kandila ay isa-isang nagliyab ng mas maliwanag at tila may mga aninong kumikilos sa paligid ng dingding. Bigla na lang dumagundong ang bubong ng bahay ni Mang Lucio. Ang lahat ng naroon ay napatingala. Malakas ang kalabog at parang may malaking pakpak na pumapagaspas. Sa labas tila may umuungol at kumakaskas na parang hayop na gutom. Alam namin si Lolo Celso yun. Sinundan kami at ayaw akong bitawan. Ang mga kasama kong matatanda ay nagsipagdasal pero nanginginig ang kanilang mga kamay. Si Mang Lucio lamang ang matatag na humarap. Maya-maya, bumagsak ang isang malaking bato sa may bubong at halos mabutas ito. Ang hangin ay naging malamig na parang gabi. Kahit 10 oras pa lang ng hapon at sa mismong sandali, naramdaman kong parang may malamig na kamay na humawak sa aking batok. Hinila ko palabas ng bilog ng asin, pero pinigilan ako ni Mang Lucio. Ipinahid niya ang langis sa aking batok at isinaboy ang asin sa paligid. Biglang napawi ang bigat at ang mga pakpak sa may bubungan ay unti-unting naglaho. Nang matapos ang lahat, pagod na pagod si Mang Lucio. Ang sabi niya hindi pa tapos ang laban. Ang sumpa ni Lolo Celso ay mas malalim kaysa sa aming inaakala. Maaari daw na ang tanging paraan para tuluyan akong makawala ay harapin siya mismo, sa lugar kung saan siya unang nakipagkasundo. Hindi ko alam kung saan iyon pero sinabi ni Mang Lucio na malapit lang daw sa baryo namin, sa isang lumang kuweba sa gilid ng bundok. Kinabukasan, matapos ang ritual kay Mang Lucio, nagpa siya mga matatanda sa aming baryo na samahan ako papunta sa tinutukoy niyang kuweba. Ayon sa kanya, doon nagsimula ang sumpa ni Lolo Celso at doon din dapat tapusin. Madaling araw pa lang ay nagsimula na kaming maglakad. 3 ang kasama ko, si Mang Lucio, si Aling Rosa, na kapitbahay naming matagal na may alam sa kababalaghan, at si Tito Ben, upang may kasama akong kamag-anak.
Tahimik ang aming paglalakad. Tanging tunog ng mga kuliglig at yapag sa lupa ang naririnig. Habang palalim kami ng gubat, mas nararamdaman ko ang lamig at bigat ng hangin. Makalipas ang 2 oras na lakad, narating namin ang bungad ng kuweba. Madilim ang loob nito at may amoy na parang pinaghalong nabubulok na kahoy at dugo. Ang paligid ay puro lumot at mga batong madudulas. Sinindihan ni Mang Lucio ang isang lampara. Sa loob ng kuweba, napansin naming may kakaibang ukit sa bato. Mga hugis na hindi maintindihan. May halong mga simbolo ng hayop at tao. Ayon kay Mang Lucio, iyon daw ang palatandaan ng kasunduan ng isang gabunan at isang tao. Mas lalo akong nanginig nang makita ko ang isang bahagi ng dingding kung saan nakaukit ang pangalan ng Lolo Celso ko. Hindi ko alam kung papaano niya ito nagawa, pero malinaw na tanda iyon ng kanyang pagsumpa. Habang lumalalim pa kami sa loob, bigla na lang bumigat ang hangin. May amoy na asopre at nabubulok na karne. Kasunod nun, umalingaw-ngaw ang isang boses na parang halinghing ng hayop at sinasabayan ng malalalim na tinig ng tao. Sa gitna ng kuweba lumitaw ang isang anino. Habang papalapit, nagkaroon ito ng anyo. Unti-unting lumabas ang imahe ni Lolo Celso, ngunit hindi siya ang dating matanda. Ang kanyang balat ay kulay abo, ang matay pula at may mahabang kuko na parang isang hayop. Ang kanyang likod ay may nakadikit na parang pakpak ng paniki, ngunit hindi lubos na buo. Si Mang Lucio agad na naglatag ng asin at inilabas ang kanyang bote ng langis. Sinimulan niyang banggitin ang mga dasal upang hadlangan ang nilalang. Ngunit napakalakas ni Lolo Celso. Sa bawat salitang binibitawan ng albularyo, sumasabay ang ungol ng gabunan. At yayanigin nito ang buong kuweba. Nagtakbuhan ang mga paniki sa loob at halos mabasag ang lampara sa lakas ng hangin. Si Tio Ben ay napaluhod sa takot. Si Aling Rosa naman ay mahigpit na nakayakap sa rosaryo habang umiiyak. Ako naman pakiramdam ko'y hinihila ko ng anino ni Lolo. Para bang may tinig na bumubulong sa aking isip na ako ang susunod, na hindi ako makakatakas. Sinabi ni Mang Lucio na ako lamang ang makakapagputol ng sumpa, dahil ako ang direktang dugo ng aking lolo. Inabutan niya ako ng isang maliit na itak na may palamuti ng dahon ng bayabas at patak ng langis. Halos mabitawan ko iyon sa takot, pero wala na akong pagpipilian. Sa oras na yon, naramdaman ko ang galit at lungkot sa dibdib ng aking lolo. Hindi ko nakita ang aking lolo bilang pamilya, kundi bilang halimaw na gustong wasakin ang buhay ko. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan at nakangisi. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na nakatitig ng diretso sa akin. Ang kanyang mga kuko ay umabot hanggang lupa. Ang bawat yapak niya ay tumutunog na parang butong nadudurog. Hawak ko ang maliit na itak na iniabot ni Mang Lucio. Nanginginig ang aking kamay habang papalapit ang anyo ng aking Lolo Celso. Ang dating anyo niya ay tuluyan nang napalitan ng kasuklam-suklam na halimaw. Ang kanyang balat ay basag-basag, parang tuyo ngunit malagkit. Ang kanyang mga mata naghapoy sa pula at ang kanyang hininga ay mabaho, amoy dugo at asopre. Halika, Noel. Ang tinig niya ay malalim at parang may kasabay na daing ng mga hayop. Ikaw ang susunod sa akin. Dugo natin ang magpapatuloy. Para akong natigilan, hindi makakilos, ngunit biglang sumigaw si Mang Lucio. Inutusan niya ang dasal at umusal siya, sabay saboy ng langis sa tasin sa paligid. Kumidlat sa loob ng kuweba at bahagyang umatras si Lolo Celso. Ngayon na, Noel. Wakasan mo ang sumpa. Lumapit ako kahit nanginginig. Si Tio Ben ay halos hindi makatingin. Nakatakip ang mukha at umiiyak. Si Aling Rosa ay nakaluhod, mariing hawak ang rosaryo, nagdarasal. Nang ilang dangkal na lang ang layo ko kay Lolo Celso, bigla siyang sumugod. Ang kanyang mga kukoy humiwa sa angin at halos dumampi sa aking muka. Ngunit itinapat ko ang itak at sa lakas ng aking sigaw, sinaksak ko siya sa gitna ng kanyang dibdib.
Umalingaw ang kanyang hiyaw na nagpagalaw sa buong kuweba. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magliyab sa kakaibang apoy. Hindi apoy ng tao kundi apoy ng kadiliman. Naramdaman ko ang lahat ng galit, gutom at kasakiman na bumabalot sa kanya na unti-unting naglalaho. Ngunit bago siya tuluyang maglaho, tumitig siya sa akin. Ang kanyang mga mata saglit na bumalik sa dating anyo. Ang mata ng aking lolo na nakilala ko noong bata pa ako. May bakas ng lungkot at pangungumpisal. Noel, patawarin mo ako. Bulong niya bago tuluyang natunaw sa abo ang kanyang katawan. Kasabay ng pagkawala ni Lolo Celso, yumanig ng malakas ang buong kuweba. Nagsimulang nagsilaglagan ang mga bato at mabilis kami nagtakbuhan palabas. Si Mang Lucio ang nauna, hawak ang lampara at inakay si Aling Rosa. Si Tio Ben naman ay hinila ko para makalabas. Pagdating namin sa bungad, isang malakas na pagsabog ng hangin ang kumawala sa loob ng kuweba. Para bang isinara na ito ng kalikasan mismo at wala nang sino man ang makakapasok pa. Nang makalabas kami, bumungad ang tila kakaibang katahimikan sa gubat. Wala na ang bigat ng hangin, wala na ang amoy ng nabubulok. Parang gumaan ang paligid. Si Mang Lucio ay napaupo sa may damuhan. Pagod na pagod, ngunit may ngiti. Tapos na, Noel. Wala nang gabunan sa inyong pamilya. Naluha si Aling Rosa. Mahigpit na niyakap ang rosaryo. Si Tito Ben humikbi ng mahina. Sabay sabi nga, Salamat, Noel. Salamat at tinapos mo lang buhay ng lolo. ako na may nananatiling nakatayo, nakatingin sa bundok. Hindi ko mapaliwanag ang nararamdaman ko. May bigat ng lungkot dahil sa naging kapalaran ng aking lolo. Ngunit may gaan din ng loob dahil sa wakas natapos na ang sumpa. Nang makabalik kami sa baryo, sinalubong kami ng mga tao. Lahat ay nagtatanong kung ano ang nangyayari. Hindi na kami nagbigay ng buong detalye, ngunit ipinaalam namin na natapos na ang sumpa ni Lolo Celso. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, nakatulog ako ng mahimbing. Wala nang bangungot, wala nang malamig na hangin na bumabalot sa gabi. Lumipas sa mga taon at nananatili ang aking alaala sa gabunan kong lolo. Hindi ko na muling binanggit ang buong pangyayari sa iba, maliban sa ilang taong kasama ko noon. Ngunit sa bawat gabi na tahimik ang baryo, lagi kong naiisip ang huling mga salita ni Lolo Celso bago siya naglaho. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang bigat ng katotohanan. Iyon ang lolo kong minahala at nakasama noon bata pa ako. Naging halimaw na gabunan siya. Ngunit kahit ganoon, sa huli siya pa rin ang nagpakita ng pagsuko at paghingi ng tawad. At iyon ang pinakahuling alaala ko sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat. Hanggang sa muli.